Good morning! Ito nga pala ang part 3 ng aming Japan travel vlog. Ako pa rin to si Penny at kasama ko pa rin ang aking mga kaibigan. Matatagal na nga kami dito sa Japan pero bihirang-bihira kami makapasyal. Hindi nga namin alam kung nagtitipid ba kami o sadyang tinatamad lang ba talaga kami. Papunta nga pala kami ngayon sa Odaiba. Isa nga rin itong popular na pasyalan dito sa Japan, maging sa turista man o mga Hapon. Bali 14 station nga yung dinaanan namin kasama na yung transfer. Pagkababa nga namin ng station, eto na kagad ang mga bumungad sa amin. Sobrang dami nga nang namamasyal dito. At marami rin nga ang nagtataas sa mga building. Makikita mo rin nga itong malaking building na ito na nasa harap. Grand Nikko Tokyo Odaiba nga ito. Sa kabilang banda nga ay makikita mo naman itong isang mataas na Fuji television na building. Ang mahirap nga lang nito ay hindi ko sigurado kung anong meron dyan sa loob ng mga buildings na yan. Tamang pamamasyal nga lang kami ngayon at ini-enjoy namin ang mga gandang tanawin na nakapalibot sa amin. Agaw atensyon naman itong stairs na to. Pinaintingan nga nila ito ng mga Disney characters. Kaya naman hindi nauubusan ng tao dito sa hagdan na to para magpa-picture. Hindi na nga namin nagawang lapitan ang hagdan na ito dahil sa sobrang lawak pa ng aming pupuntahan. Kinakailangan nga din naming magbiyahe pa uwi dahil aabutan kami ng gabi at baka wala na kami masakyan na bus. Ang ilan nga sa mga naglalakihang buildings na ito ay ang Fuji TV Building, Telecom Center at ang Tokyo Big Sight. At matatanaw mo nga mula rito ang mga busy commuters. May mga nagtatanghal nga din dito tulad ng aming nakita. Sa harap nga lang ito noong Aqua City Odaiba Building. Hindi ko nga lang sigurado kung ano ang kanyang pine-perform pero sa tingin ko ay parang illusion ang ginagawa niya. Medyo malayo kasi ako sa pagkuha ng video, baka kasi may bayad wala akong dalang barya. Medyo nanood nga ako sa kanya ng mga ilang minuto pero napansin ko naman iniwanan na ako ng mga kasama ko kaya nagmadali na rin akong pumunta sa kanila. Pupuntahan nga namin yung Statue of Liberty at saka yung Rainbow Bridge. Sabi ko nga sa mga kasamahan ko ay maganda talaga ang lugar na ito. Mas nakaka-relax nga dito. At ang ganda nga panoorin ng sunset. Kahit medyo maraming ang tao ngayon ay malawak naman yung mismong lugar. Kaya kahit saan ka pumunta ay nakakapag-picture pa rin. Dami ko nga rin nakitang mga eroplano. Kaya naman nakakadagdag pa ito sa ganda ng lugar. Mula nga rito ay tanaw na namin yung Statue of Liberty. Pero madadaanan mo muna itong Odaiba Illumination na pwede ka rin magpa-picture. Sayang nga lang at medyo maaga pa, hindi pa siya nakailaw. Dumiretso na nga kami ng aking mga kasama doon sa Statue of Liberty para magpa-picture. Pero hindi na nga namin ito pinuntahan ng malapitan. Kita nyo naman at maraming tao talaga doon sa area na yon. Kita naman siya kahit malayo kaya dito na lang kami nagpicturan. Eto na nga at nagsisimula ng mag-sunset at may mga eroplano pa rin ngang nakikita. Ang ganda talaga ng ambience. Nga namin magkakaibigan ay sana madala namin ng aming family dito. Ito ngang nasa harap na to yung tinatawag na Rainbow Bridge. Nagpapalit-palit ito ng kulay tuwing gabi. Sobrang enjoy nga naming tatlo at sigurado sisipagan na kaming mamasyal. Hanggang dito na lang muna. Jane!